Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Trending na trending ngayon mga ka-Wonder. Itong debate sa pagitan ni Ate Girl Christine at nitong si Tetelestay. Kalat na kalat yan ngayon sa social media. At sa dalawa ay nagtalo sila dito sa kanilang video. Umakyat si Tetelestay dito sa program yata nitong si Christine. Dahil itong si Christine ay kinall out itong si Tetelestay at yung dalawa pa, kung hindi ako nagkakamali, kasama si Ian Akda. Bilang background, itong si Tetelestay ay nag-aaral ito ngayon ng theology. Di pa siya tapos, ayon dun sa pastor na nakausap ko kanina. Pero itong si Ian Akda ay may master's degree po ito dyan sa ATS. At habang si ate, based on my assessment, sa kanyang mga sagot dito sa tanong ni Tetelestay, na yung sagot niya itanong din. At nakikitaan natin si ate. Sorry ate girl medyo kasi meron siyang superiority complex. Na feel niya she is above. Dito sa kay Tetelestay at dito kay sa kinall out niya na tinawag niyang false teachers. Well, basically mga ka-Wonder, si ate ay walang enough knowledge when it comes to eschatology. Kasi kanya pong dinidiin na walang rapture. At second coming daw iyon. Although nakarinig na tayo ng ganyang view, pero linawin natin mga ka-Wonder kung sino ba yung tama sa kanilang dalawa. Judging by their conversation, mga ka-Wonder, bibigyan natin ng side itong si Tetelestay. Dahil yung sinasabi niya is scriptural. Habang itong si ate, sarili niyang opinion. At wala raw siyang mentor dahil ang mentor niya ay Diyos mismo. Tama naman yun. At pero kailangan natin ng mentor sa lupa na siyang mag-guide sa atin and even yung magtuturo sa atin. Paano ka tuturuan ni Lord? Tuturo niya sa iyo yung mga revelations na yan. Saan? Sa panaginip? Saan? So, etong mga disipulo na kinote niya, sila Peter na ginamit niya, pero hindi niya alam na itong si Peter ay mga disciple ni Jesus Christ. Ibig sabihin, nag-aral sila kay Jesus Christ. Kaya meron silang knowledge. So, medyo malabo kasing sumagot itong si ate. Well, anyway, for the sake of clarification tungkol sa rapture and second coming, na may binabanggit pa siyang tribulation, balikan natin ulit at pag-usapan natin. Pero bago yan, pakinggan natin yung maikling debate nila mga ka-Wonder bago tayo magbigay ng reaksyon at opinion. Sobrang crucial niya, so we must be careful. Sabi nila araw-araw ka nagla-live. Alam mo, ba't hindi ako nagla-live lagi? Kasi hindi ko solo yung scripture. Ayokong may isang word akong maling ma-interpret sa kanila. So, lagi akong prepare every time Yun nga, King. Kaya nga sabi ko the word sa'yo. of God. Kaya sabi ko nga sa mga tao, pwede nyo ba itong isend kay para itry na magbasa ganito sa atin, sa harapan? Kasi yun naman yung gusto ng Panginoon, diba? Basahin na yung buo. Kasi meron kasi ng katulad nga nito, we are, alam mo yun, minsan nagsasend sila ng mga ganito, cherry picking, to send others hatred or something ganito, na hindi naman natin nalalaman yung buong konteksto ng salita. Katulad na lang doon about sa, di ba, about sa rapture, about sa tribulation. Kaya nga, alam mo yun, nililinaw o ginagawa namin ito sa bawat araw. At kung may nasabi man ako doon, yun ay fault ko at handa akong harapin ito sa Panginoon. Forgiven, alright? Forgiven. But, paano ka nag-conclude doon sa sinabi mong false teacher? So, ibig sabihin ba, lahat ng naniniwala sa rapture para sa inyo ay deceived? Ay Actually, King, sila? hindi Gusto ko lang malaman. This is a genuine question lang Kasi, hindi ko rin alam paano ka nag-conclude na tawagin itong mga taong to na false teacher. Sana walang problema yun, Sanay na ako dyan. But, anong naging conclusion mo para ma-judge mo sila na false teacher? At para tignan yung mga taong naniniwala sa rapture na sila ay deceived. Kasi hindi naman natin alam ang heart nila If they trust in Jesus Christ, ayun ang pinaka-importanting bagay. Wala nang iba. Actually, King, di ba, parang sa'yo ko rin na ata narinig na iba yung rapture at iba yung tribulation.
Christine, sobrang, okay, kung rapture pa lang yung alam mo sa eschatology, para kang isda na nasa karagatan. Sobrang lawak ng eschatology. May premillennialism, may amillennialism, may postmillennialism. There are great pastor Christians na iba-iba Pero yung... sinabihan tayo, King, na ang wisdom ay manggagaling mismo sa Panginoon. I mean, anong connect na doon? Ang mismong wisdom, para mabasa natin ng tuluyan, ang salita ng Panginoon ay galing sa Panginoon, James chapter 1 to 5. If any one of you is lack of knowledge, di ba, ang totoong wisdom ay manggagaling sa Panginoon. Okay, I agree. Wisdom comes from God. But Oo. anong connect nga doon sa view mo sa eschatology? Actually, alam mo yon, may binanggit yung Panginoon sa 1 Corinthians na ang wisdom nating mga tao ay mangmang sa Panginoon. So alam naman natin that this world is Satan world. Kaya niyang pikutin kung ano mang turo ng mundo. Pero kung yung mismong wisdom mo ay manggagaling sa Panginoon, katulad na nangyari ka na Peter, ka na dyan, di ba? Nung sila itinawag, hindi sila nag-aral sa Acts. Hindi sila nag-aral ng anumang aral. Pero yung boldness nilang magturo, doon naman yung mga religious na tao. Okay, okay. I agree with that. Holy Spirit ang nagbibigay ng wisdom sa atin. In fact, sabi sa Bible, the Holy Spirit will lead you in all truth. Right? But, ang tanong ko kasi, anong connect na doon sa conclusion mo na itong mga taong naniniwala sa rapture ay deceive? Actually, kasi... Okay, Christine, gusto ko lang sabihin sa'yo, I'm very concerned sa'yo, okay? Kasi, I want you to think, no? Hindi lang yung bato ng verses. I want you to think kung ano yung isasagot mo sa akin kasi maraming nanonood. Maraming pong nanonood. So, I want you to think, kung gusto mo magbato ng verse, think about it first kasi sobrang crucial when we share the Word of God. So, ang tanong ko lang naman, anong conclusion mo doon sa sinabi mga false teacher, mga taong deceive kasi naniniwala sila sa rapture? Eh, hindi naman natin alam ang heart nila. If they fully trust, genuine trust in faith and faith in Christ alone, yun ang pinaka-importante. They are saved. They are brothers and sisters in Christ. Di ba? It doesn't matter kung anong view. It doesn't matter anong view nila sa eschatology. Naniniwala sila sa rapture or hindi. Ang malaga, ang hope natin, hindi doon sa time ng rapture. Diba? Kasi pwede mangyari yan. Kung totoo yan, pwede mangyari mamaya. Pwede mangyari ngayon. But, ang tanong is, ready ba tayo? Oh. So, kung meron silang Jesus sa buhay, that's the most important thing. Doesn't matter kung naniniwala sila sa rapture or hindi. So, what concludes you to say those things? Hindi, King, kasi, diba, anong sabi niyo unang mangyayari? Rapture. Nabanggit mo about doon sa, okay doon sa sinabi mo, o doon sa sinabi ko, sige, ako ay ano doon, mali ako doon. Pero, ang mangyayari kasi dito, paano mo nasabi about doon sa, yun nga, sa theology or something ganito, ganyan, na ang unang mangyayari is rapture, which is, may sinabi yung Panginoon na, di ba, na ang rapture kasi is second coming yan eh. Okay. So yun mga ka-wonder, no? Yan yung kanilang debate. Pansin ko mga ka-wonder kasi itong tinatanong ni ate girl ay hindi nasasagot ni Tetelestay ng maayos. Ang tanong niya lagi paano niya nasabi na may rapture? Actually, sa Bible, walang word na rapture. Yun lang kasing inaantay ko na isasagot ni Tetelestay. I'm not sure kasi may part 1, 2, 3, 4 ito na mahaba, ano? Pero kasi ang sinasabi rito ni ate girl ay walang rapture kundi second coming daw yun. Which is hindi tama si ate girl. Bagay na hindi naman talaga siya nag-aral ng theology dahil lagi niyang nirarason, hindi naman daw nag-aral sila Peter. Pero nag-aral po sila under Jesus Christ himself. The master, yung talagang King of Kings and Lord of Lords at talagang siyang omniscient at nakakaalam ng lahat. Imagine that. Tapos sasabihin mo na wala siyang na kahit hindi naman daw nag-aral. Inirarason kasi niya, mukhang hindi nag-aral ito si ate girl. Well, anyway, itong sinasabi niya kasing rapture, mga ka-wonder, ay yung second coming daw, which is hindi po tama si ate girl. Iba po yung rapture. Again, yung rapture na word is hindi na mention sa Bible. No? Pero yung manner nung pangyayari ay nasa Biblia. Ang rapture sa Greek word ay sinasabi ditong harpazo. Ibig sabihin, agawin, snatch. Biglang kukunin, snatch away. Diyan ang galing yung idea na rapture. Na sa Latin ay rapturo. No? Yung pinaka-verse nito na sinasabi na inaantay kong sasabihin
ni Tetelestai para ma-convince niya itong si ate girl. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17, ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Yung sinasabi, the dead shall rise first and they will see the Lord. Pagkatapos, susunod, yung mga buhay ay, aagawin. Kasi itong scripture, para sa iyo ate girl, ay ang original manuscript nito nasusulat sa Greek, no? At yung old ay sa Hebrew. So kung para maintindihan mo yung sinasabi na rapture at saka second coming, aralin mo yung Hebrew at Greek, no? So sabi rito, harpazo, caught up. Ibig sabihin kasama nila sa ulap. Kasi darating ang Panginoon. Ngayon sabihin natin, we are in the verge, in the end times na, no? Anytime soon, Christ will come. Yan yung sinasabing rapture, na sinasabing epipania. Ibig sabihin, hindi ito personal revelation. Mystery, biglang mawawala, hindi nakita ng mga tao na bumaba si Kristo. Bigla nang nawala yung mga tao No? Ano ba, ito yung verses na sinasabi natin. No? Biglang pagkawala, alin yan? Matthew 24, verses 40 to 41. Sabi, kung magkagayoy, may dalawang lalaki sa bukid. Okay? Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Yan yung sinasabing manner ng rapture. Yung word na rapture, wala. Pero yung pagkaka-describe nandirito, yung dalawang babaeng nagigiling, no? Sa gilingan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Di ba nawala? Yung isa na naiwan? Yan yung sinasabing pagdagit o pag-snatch o rapture na ginamit sa isang term. Sa Luke 17:34 to 36, sa gabing iyon, may dalawang nasa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. No? Dalawang babae ang gigiling. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito yung sinasabing sudden disappearance or separation na tinawag na lang rapture. Na bilang pagrebat o pangontra, so sinasabi mo ang rapture at ang second coming ay parehas. Again sa Greek, no? Parousia and epiphania. Yung isa ay personal revelation, bumaba mismo si Kristo, at yung isa ay mystery, hindi nakita ang pagbaba ni Kristo. Yun yung rapture. No? At yung sinasabing 1 Corinthians 15 verses 51 to 52, hindi tayong lahat ay mamamatay. Totoo yan. May mga hindi makaranas ng kamatayan. Bakit? Dahil sila ay itatranslate o babaguhin sa isang sandali ng isang kisap mata sa huling trumpeta. Yung sinasabi dyan. Yung in a blink or wink of an eye, kisap mata, bigla kang nawala. No? So kukunin tayo, yung mga Kristiyano na tinawag ng Diyos, yung kanyang mga anak. Sa John 14 verses 2 to 3, sabi, babalik ako. Sino nagsabi niyan sa John 14? Si Kristo, at kukunin ko kayo. Yan sabi niya, no? Sa aking sarili, upang kung nasaan ako ay naroon kayo. Kukunin niya. No, yung sinasabi kasi in description dito, ay imimit ni Lord. Aangat yung mga tao. Imimit niya. Or sabi mo, biglang nawala at nandun na agad sa air, no? In the clouds. He will meet them. Yun yung, wag na natin pag-usapan yung pre-trib, post-trib, o mid-trib. Yung mga sinasabi ni Tetelestai na amillennial, post-mid, wag muna nan. Ilagay na natin sa isa para hindi kayo malito. I-pre-trib na lang natin. Ibig sabihin, na-rapture na yung tao bago yung tribulation. So, pagliligtas sa darating na poot, ginagamit itong pre-trib. 1 Thessalonians 1:10. Si Jesus ay nagliligtas sa atin mula sa darating na poot. Yun yung sinasabi niya na tribulation. Sabi niya, narinig ko sa iyo, Tetelestai, king ba king, na yung rapture at tribulation ay magkaiba. O iisa, sinabi niya, parehas, no? Magkaiba po yun. Series po yan, ano? Ate girl, pakinggan mo to. Sabi doon, mauuna ang rapture. Yung sinasabing dinagit, kinuha, inisnatch. And then, pagkatapos, sa malalim na theology, may iba pang mangyari dyan, ha? Sa rapture, ha? Hindi lang basta na rapture. May malalim pang kasunod na sinasabi dyan. So, ibubuod na lang natin kasi baka hindi tayo magkasya sa oras. So, pagkatapos ng rapture, papasok yung tribulation. Yung sinasabi mong, iba pa yung tribulation tsaka sa rapture, iba talaga. Nauna yung rapture. So, tribulation ang sunod. Ang tribulation ay nahati sa dalawang bahagi.
Kasi yung tribulation is 7 years. Tribulation. Yung 3.5 years is tribulation. No, kung mapapansin mo dun sa Revelations, yung 7 trumpets, 7 vials, 7 seals, dun yan, makikita mo yan hanggang dun sa pinakahuling 7 vials na pumasok na sa Great Tribulation. Again, 3.5 years of tribulation and then another 3.5 years of Great Tribulation. So bago ko i-discuss o sabihin sa iyo yung second coming, ano ba yung second coming? Ano? Sa Greek word, ito ay parousia. No? Pagdating, official na pagdating ng hari. Ibig sabihin na pagdating ng hari, si Jesus Christ, He will come down from heaven riding on a horse, along with the entourage. No? Sabi ron, kasama yung mga Christians, yung mga saints tayo, kung kasama ka sa rapture. And then He will land and He will reign for 1,000 years. Yung isa rito, yung sinasabi na darating is erkomai. Ang sinabi na verb, no? Darating. At yung isa ay Apocalypse, pagkahayag o revelation. He will reveal Himself. Every eye, every person will see Him coming. Yun yung second coming. Ha? Malinaw yan na sinasabi sa Matthew 24:27. Kung paano ang kidlat ay kumislap mula sa silangan hanggang kanluran, gayon ang pagparito ng anak ng tao. Yun yung parusya. Personal revelation. Ano pa? Matthew 24:30. May kikita ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap. Kita ng tao, bumababa si Kristo nang may mga kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yun yung second coming. Ano pa? Acts 1:11. Ang Jesus na ito ay babalik sa parehong paraan na nakita niyong siya'y umakyat sa langit. Yung kanyang ascension, ano? Yung nag-meeting niya yung 72. O sabi nga nila, higit pa. And then He ascended. And then He will come down again. But this time, with the entourage, kasama niya yung tayo, mga saints. No? And we will reign with Him for 1,000 years para karagdagan. 1,000 years, He will reign with us. And then, Satan will be bound, no? Doon sa bottomless pit. He will be confined there for 1,000 years. Meaning, ito yung sinasabi ni Tetelestai na millennialism. Na pre-mid-millennialism o wala. Basta kung ano man yung view nyo dyan, actually, hindi naman importante ito dahil this is not a major, this is secondary doctrine, ano? This is just for the sake of information sa pinagtatalunan nyo. No? Sa Revelations 1:7, narito siya, dumarating na may ulap at makikita siya ng bawat mata. Revelations 19:11-16, si Jesus bilang mandirigmang hari, bumabalik upang maghukom at maghari. 2 Thessalonians 2:8, ang Panginoong Yesus ay papatayin ang mga masama sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig sa kanyang pagparito. Parusya, second coming. I-reiterate ko lang, dinidiin kasi magkaiba yung rapture sa second coming. Zechariah 14:4, tatapak ang kanyang mga paa. Ibig sabihin lumanding. Sa rapture, hindi lumanding. He will meet the saints in the air, in the clouds. Ibig sabihin, hindi bumaba si Kristo. Hindi siya nakita ng mga tao. Hindi parusya, epipania. No? Hindi siya personal revelation. And then, ano sabi? Pagkatapos ni Kristo, ibig sabihin, magkakaroon ng digmaan dyan. Pagkakadescribe pa nga, hindi pa tapos yung 3.5 years is more than half of the population of the earth is patay na. Sabi nga hindi mo mararanasan, yung hindi pa naranasan ng tao sa buong buhay niya, mararanasan niya sa araw ng Great Tribulation. Again, rapture, tribulation, 7 years, and then second coming. Pagbaba niya ng second coming, nagkaroon ng digmaan, tsaka natin pag-uusapan yan kasi pinapaliwanag ko lang naman sa iyo yung kaibahan ng rapture tsaka second coming. No? So, pababa si Kristo, He will reign for 1,000 years while Satan ay nandoon sa bottomless pit, nakakulong for 1,000 years. After nan, pawawalan si Satanas, and then he will start again to deceive yung mga nations, and then they will go against the Almighty, lalabanan nila, and then of course, pupuksain sila, wawasakin sila, and then they will be thrown doon sa Gehenna. No? Yung sinasabi nating Sheol at Hades, hindi pa yan yung impyerno mismo na lake of fire. Yan is plain na hell na tinatawag. Hades or Hades sa Greek, Sheol sa Hebrew. But hindi pa yan ang final destination. Sabi sa Bible, kukunin ng
Hades o yung Sheol at itatapon doon sa lake of fire, which is yung Gehenna. Yan yung final destination ni Satanas, ng false prophet, at saka nung kanyang Antichrist, at nung mga demonyo, at nung mga taong na-deceive niya at sumama sa kanya. And then, everything will be new, will be reconstructed, and the New Jerusalem will come down, and then there will be no more tears, no more pain, no more crime, and whatsoever negative, because Christ Himself will reign sa kasama natin. So yan, again, ang rapture ay iba sa second coming. Kaya kailangan may mentorship, kailangan nag-aaral. Hindi pwede yung si Lord lang na nagturo. Tama naman, si Lord talaga nagbibigay ng knowledge at wisdom sa atin. Pero paano natin aaralin yan? Si Lord ba mismo magbubulong sa'yo? Ididetalya na lahat yan? Itong sinabi ko, sa tingin mo, ito po'y inaaral. Kaya yung sinasabi mo, ate girl, na binabash mo, dinidis mo na mga false teacher, sila po'y nag-aral. May advice to you, ate Christine, mag-aral ka po para hindi ka naggugulo dyan sa internet. Kung sino-sinong kino-call out mo at sinasabi mo pa na magkakaroon ng paparusahan sila. No? May sinabi kang term, ano? Dito sa sinasabing tinuturo na rapture na napaka-vocal mo na buti sana kung tama. Yun lang advice ko sa'yo. And hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Kung meron kayong comment ang tanong, just comment down below. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila itong trending na debate sa pagitan ni Christine at ni Tetelestay. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.